Yan, kanina napanood namin ang trailer ng Inday Name, and obviously it's a big budgeted movie, no? Napakaganda, ang laki-laki. McCoy, sabi niya, napakaswerte mo, ang bongga, kung sa FPJ's Batang Quiapo, kinasusok naman ka. Dito naman talagang, syempre pare ka, di ba? Ito raw ba, pambawit kung paano ang sama-sama mo doon sa TV series. Pero dito, syempre pare ka, ikaw, napakabait mo, di ba? Kita mo? Hello, aman. Salamat. To be honest, totoo naman talaga pambawi din to talaga din sa mga hindi nakakilala sa akin personally. Pero masabi ko din pambawi din sa mismong life ko ngayon kasi 2 years na rin ako nasa BQ, sa Batang Quiapo. Talagang ma-imbibe mo talaga yung character. Kaya nung dumating tong Inday Name, na-balance din yung paano ko tumanaw din sa buhay ulit. At totoo, kasi syempre pag gumawa ka ng character, minsan ididiin mo talaga sa pinaka-low mo at ika-character mo talaga sa buhay mo. Kaya nakatulong dito sa akin na mabalance kung ano meron na nararamdaman ko. Minsan, pagka syempre sa bilang David sa Batang Quiapo, mabigat talaga. Ito, ibang bigat to, about faith, about God naman to. Kaya ang sarap sa feeling na merong gitong project for me. Yeah. Actually, interesado kami malaman, nahirapan ka doon sa transition. Kasi you're doing Batang Quiapo at the same time na ginagawa mo to, di ba? Ng Inday Name, nahirapan ka sa dalawa? Yes po. Mentally, lahat, physically, kahit nga spiritually din po, sa totoo lang, ang hirap. Kasi ibang tao, the same time, totoong tao, si Father Rowe. At napaka-importante na hindi magkamali sa mga bagay-bagay, hindi lang sa eksena, kung paano din gumalaw. Kaya mabuting inaral talaga namin na sa tulong din tulong ng Great Star sila, si Sir Cesar na nabigyan ako ng pagkakataon tsaka ni Direk Romel na mapagandaan to. Pumunta pa kami dito mismo, nagkaroon ako ng parang tinuruan ako paano mag-misa, paano maging isang Father Rowell, paano isang maging misyonaryo na pare. Na isa sa pinaka-natanda ko na bababa ka sa pinaka pagkatao mo. Kasi kami, as an actor, syempre, tuwatig kami sa point na artista kami, na feel namin, kilala kami na lahat. Kaya nga po pinagwalis ako doon sa ginagawa sa akin. Paano ma-feel ko na sa baba ka, wala ka dapat ikayabang, i-pride. Yun yung mga ganung bagay nakatulong sa akin sa pelikula. Kasi bilang pare, alam natin ang pagiging pare, napaka-solemn. And hindi siya basta-bastang nakagawian ko. Kaya mahirap po talaga. Yeah. Pero yun, excited na kami for March 5 kasi sa trailer pa lang kita-kita namin na very Father Ruel ka and hindi si David, no, ng Batang Quiapo. So, dyan pala congratulations. Pero eto, syempre, si JC De Vera, JC, ikaw yung head ng Rebel Group, tama ba? Yes. Ang character ko dito si Gaddafi Janjalani. Yeah, okay. Yes. Yan, kitang-kita, no, talagang, knowing nyo naman from the very start naman, magaling kang actor talaga. Pero eto, ang maganda, no, hindi ka hesitant to accept yung mga ganitong klaseng role. Siyempre, kontrabida ka dito, lalabas, di ba? Pero, ikaw, every role yata for you is talagang challenging, di ba? Hindi ka basta tumatanggi dahil kung hindi ka yung bida, di ba? Pero yun, paano mo inatake yung role mo as Rebel Group leader? First of all, gusto kong syempre magpasalamat kay Direk Cesar, kay Direk Rocket for this wonderful opportunity. It's not all the time naman kasi na I get to play these kinds of roles, di ba? Siyempre, nasa mainstream ako. For the longest time, I've been doing yung mga series sa TV. And tama ka, Tito Jun, hindi ako nakakakuha talaga ng mga kontrabida roles. So this time, it's a very, very nice opportunity for me to
to play yung ganito klaseng role. It can add up dun sa resume ko sa aking career na alam mo yun, once nakagawa ko ng ganitong character. Yes, mahirap. Yes, it was challenging. Pero in-embrace ko yun fully. And knowing naman na, alam mo yun, kasi as an actor naman, nararamdaman namin once na nabasa namin yung script, if kukunin namin to, tatanggapin namin tong ganitong klaseng character. And nung unang pinresent pa lang naman sa akin, hindi ako nagdalawang isip talaga. I really wanted to do the role. And ako pa mismo yung nag-follow up sa kanila na ano na ng status nito. Kasi gusto ko talaga siya gawin. And on top of that, yun nga, gusto kong makatrabaho rin si Makoy tsaka si Kuya Mon. And first time ko makatrabaho si Direk Cesar and si Direk Rocket. And masarap talaga makatrabaho yung mga first time kasi nakakadagdag ng ng excitement and ng bagong flavor sa pagganap naman ng character. Yeah. Pero syempre, we'd like to congratulate you, no? Kasi isa ka sa mga prime actors na hindi takot tumanggap ng kontrabida role. Yeah. Thank you. Hi, and for Makoy or any cast member, pero syempre ikaw yung si Father Gallardo. Has this film, working on this film, the story, getting to know the story, I'm sure, has it in any way influenced or changed how you see your faith or your relationship with God? Of course po, yung faith na bago ko gawin yung pelikula nito, mas lumawa. Sabi ko nga din sa isang interview, yung faith na naramdaman ko ngayon, yung dating ako din na hindi pa ako nag-artista, na yung bata kasi ako, nagsisimba ako para lang makapasa sa school, na magkaroon lang ng simpleng gusto ko lang sa laruan. Yun yung mga bagay na napaka-genuine sa akin. At ngayon nararamdaman ko ulit, pero sa ibang paraan na mayroong isang taong na akong ginagampanan. Kaya ngayon sabi ko, nakala ko sobrang faithful ko na pala sa person, pero nung naranasan ko at nakita ko kung ano dinanas si Father Ruel, karang grabe, meron pa palang isang tao na willing sacrifice yung sarili niya, hindi lang para lang sa sarili niya. Kaya niyang i-sacrifice, kaya niya i-sacrifice sarili niya para sa ibang tao, para kay God. Yun lang, mas tumibay, mas lumawa, at mas natutunan kong paano maging isang Katoliko para sa akin. Thank you. Anyone want to add? Any more from the cast? Has this film changed your belief or influenced your belief in any way? Let's go with... Okay, Ma'am Aya. Miss Aya, has this film changed your belief in any way? Yes. What's your name again? Sorry. Anna, thank you for that question. Actually, while doing this film, gusto ko yung nominate talaga ako. Pinag-uusapan namin yon while filming this project. It was a spiritual battle, portraying this role. Kasi kung aalalahanin natin, totoong nangyari ito, hindi lang siya fiction. It was a spiritual battle because kung iisipin mo, how can a good God allow these things to happen? How can a good God allow injustices to happen? Pero nung shoot namin yung huling eksena, ay baka ma-spoil. Pero napakita namang may... Are you guys ready for this spoil? Okay. When we shot the last scene, nasagot ng Panginoon yung tanong ko. Kasi mga ilang buwan din namin ito shoot eh. Alam to ni Direk Rocket din na pati yung Aya, kino-question na tuloy yung Panginoon. Lalo na nakilala ko rin yung ginagampanan kong role. Pero ang sagot doon, talagang, I don't know kung naniniwala kayo, but it's really salvation. It's the hope that only God can give. Hindi man sa lifetime na ito, pwedeng sa kabila, pero sino ba ako para i-question yun?
At ramdam na ramdam ko yun nung huling eksena namin na naligtas kami. Kaya hindi man natin siya masasagot, but we'll find it in our heart through faith. Because definitely, we follow God through, not by sight, but by faith. Thank you. Thank you.